Kapag pinili mo ang magmahal, dapat tapat ka at dapat handa ka nang tanggapin siya kung ano man ang katayuan niya sa mundong ito. Kasi ang pagmamahal, darating sa di mo inaasahang anyo kung saan titigil ang mundo mo at tila ba mananatili ka sa lugar kung saan mo natagpuan ang hinahanap ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Teka lang, ano bang gagawin ko? Kasi naman, habang ibinababa ni Romel ang short niya, natatakot ako sa pwede niyang gawin sa akin. Oh, kamusta? Sakto palang dating ko, may dala ako. Galing sa binyagan. Napalingon ako bigla sa nagsalita. Si RJ dumating na siya. Buti na lang talaga. Kasi hindi ko talaga alam ang gagawin ko. At si Romel naman, hindi na itinuloy yung binabalak niya. Kinuha na niya kaagad ang damit niya at isinuot ito kaagad, tapos bumalik na siya sa upuan niya na eto. Nakatingin sa akin at nakangiti pa. Akala ata niya nakakatuwa yung ginagawa niya. Buti na lang talaga at dumating si RJ. Hoy, tikman nyo na to. Ang sarap, grabe. Ang dami kong nakain dun sa pinuntahan namin ni Aling Yoli. RJ, buti naman at nakauwi ka na. Sa susunod, isama mo ako ha. Miguel, tulog na tulog ka pa kasi kanina. Kaya di na kita naisama. Tsaka, nagpaiwan naman si Romel dito. At mukhang, close na ata kayo ah. Oo pare, close na nga kami ni Miguel. Sabi nga niya kanina dapat kami na lang daw ang nagtabi sa kama kagabi. Napatingin ako bigla kay Romel. Napakasinungaling niya. Ang sarap niyang suntukin ng isa. Kasi, hindi ko naman talaga sinabi yun. Ganun ba? Sayang, kung alam ko lang, di sana kayo na lang yung nagtabi kagabi. Pero, kainin nyo na muna ito. Ang sarap talaga. Wika ni RJ na eto. Inahain na sa amin yung dala niyang pagkain. Nakakainis talaga tong si Romel. Dapat iwasan ko talaga siya. At saka, kapag nagkita kami ni Tito Berto, susumbong ko sa kanya ang nangyari. Miguel, kain na. O gusto mong subuan pa kita? Kaya ko ang sarili ko, Romel. Wika ko habang masama ang tingin ko sa kanya. Nakakainis kasi talaga. Kaya ito, tahimik lang akong kumakain habang nag-uusap silang dalawa. At madalas na natingin siya sa akin na may nakakainis ng ngiti. Ngiti ng ngiti. Akala mo naman natutuwa ako. Isusumbong ko talaga siya kay Tito Berto. Nakakainis kasi talaga. Kaya naman, nang matapos makakain, pinagpatuloy ko na yung ginagawa ko project. Gusto pa nga akong tulungan ni Romel. Kaya lang, ayoko talaga.
Kasi baka may gawin na naman siyang ikakasira ng araw ko. Di ko nagustuhan ang ginawa niya. At saka di ako interesado dun. Kasi may Tito Berto naman ako at mahal ko si Tito Berto. Kaya habang lumilipas ang mga oras, nasa silid lang ako. Tinatapos yung project ko habang si RJ at Romel nasa sala. Nagkukwentuhan lang sila. Bakit ba? Ayaw pong umuwi ng Romel na yun. Kasi nainis ako kapag nakikita ko siya. Kaya ito, nung mag-video call na si Tito Berto, nakalimutan ko bigla ang lahat. Kasi naman, syempre, nakita ko na si Tito Berto kahit video call lang. Nag-uusap lang kami ng mga ginagawa ko. Tapos, kung kumain na daw ako, huwag daw akong papagutom. Tsaka kapag nagkita daw kami, yayakapin niya daw ako ng mahigpit na mahigpit. At syempre, may kasamang halik. At dasal. At halos paulit-ulit lang ang pinag-uusapan namin. Bakit ganun? Kahit paulit-ulit di nakakasawa. Tapos, pinapanood niya lang ako habang nagawa ng project ko. At abo, si Tito Berto, nung maligo siya sa banyo, naka-video call pa. Kitang-kita ko tuloy ang lahat. At sa wakas, nang matapos ako, nahiga na muna ako saglit sa kama ko. Nakakapagod Natapos na din yung video call namin ni Tito Berto. At siguro dahil sa pagod, nakatulog na lang din talaga ako. Nang magising ako, takip silim na at nagugutom na lang din talaga ako. Kaya diretso labas na sa kwarto at ayun, sakto. May pagkain na sa lamesa. Maghahaponan na din ata kami. Miguel, ang haba ng tulog mo. Umuwi na pala si Romel. Magpapaalam sana siya sa'yo kanina. Kaya lang tulog ka. Pero babalik daw siya sa ibang araw. Bad trip na Romel yun Huwag na siyang babalik. Sinisira niya lang talaga ang araw ko. At ayoko na talaga siyang makita ulit. Uy, Miguel. Okay ka lang? Oo, RJ. Okay lang ako. Tara na kumain. Bika ako. Kaya naman, nagtungo na kami sa may lamesa. At si Aling Yoli, eto. Kasabay namin ngayong gabi. Madaming kinukwento si Aling Yoli. Lalo na sa kung paano na itayo ang dormitoryo. Pero yung mga kwentong yun ay totoo daw talaga. Kasi galing pa daw yun sa lolo ng lolo niya. Sa panahon pa ng mga Kastila. Sa mga susunod na panahon siguro, may babahagi ni Big Boss ang kwento na yun. Pero kalma lang kayo Kami muna ni Tito Berto ang bida. Kaya matapos makapaghapunan, naghuhugas na lang kami ngayon ni RJ ng mga kinainan. RJ, may tanong ako sa'yo. Bakla ba yung si Romel? Ewan ko, Miguel. Parang hindi naman. Pero bakit mo natanong? Naamoy mo ba? Amoy paminta din ba kagaya mo? Gagi. Basta, hindi ako komportable sa kanya, RJ. Miguel, alam mo, lagi nga kitang nagkukwento dun kasi nakita ka daw niya na minsan magkasama tayo. Kaya ayun, nagtanong siya kung sino ka. Baka crush ka nun Ganun ba, RJ? Sorry na lang siya, may jowa na ako. Talaga ba, Miguel?
Sino? Pakilala mo naman ako. Secret muna, RJ. Tsaka next week, uwi ako sa inyo. Para kasing namiss ko yung mamasyal sa tabing dagat at mga bayo dun sa hacienda ni Don Ramon. Talaga ba, Miguel? Alam mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Baka naman, namiss mo lang si Tito Berto. Bakit ko naman mamimiss ang Tito Berto mo? Lagi nga kaming nag-uusap sa video call. Miguel, ikaw baka mamaya si Tito Berto ang jowa mo. RJ, alam mo, imposible yan. Wika ako. Sabay ngiti ng palihim. Kasi naman, di niya alam na jowa ako na talagang Tito Berto niya. Nasasabik na ako. Parang gusto ko na ulit matulog ng nakahubo.